Sa bawat sweldo na pumapasok, may dalawang landas kang pwedeng tahakin. Ang isa ay ang mabilis na paggastos na nauuwi sa kapos at ang isa ay ang maingat na paghawak na pwedeng magbunga ng yaman. Hindi hadlang ang pagiging empleyado o minimum wage earner sa pagyaman. Ang tunay na susi ay disiplina, tamang sistema at pangmatagalang pananaw. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang sweldo approach na pwedeng magbago ng takbo ng buhay mo. Kung seryoso ka sa pag-angat, simulan natin ang paglalakbay patungo sa financial freedom gamit ang sahod na meron ka ngayon. Hindi kailangang malaki, kailangang matalino. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito. Dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag dumarating ang araw ng sweldo, madalas ang unang pumapasok sa isip ng karamihan ay kung paano ito gagastusin. May mga nakasanayan na tayong ritual, bayad ng bills, bili ng groceries, konting reward para sa sarili, at kung may natira, saka lang naiisip ang ipon. Pero kung ang layunin mo ay yumaman kahit empleyado ka lang, kailangan mong baguhin ang mindset na ito. Ang sahod ay hindi lang simpleng pera na dumadaan sa kamay mo. Ito ang binhi na pwedeng tumubo at magbigay ng mas malaking bunga kung marunong kang magtanim at mag-alaga. Ang unang hakbang ay disiplina, at ang disiplina ay nagsisimula sa tamang pag-iisip tuwing natatanggap mo ang iyong sahod. Isipin mo ang sahod bilang isang kasangkapan. Kung gagamitin mo ito ng tama, makakabuo ka ng matibay na pundasyon para sa kinabukasan. Kung gagamitin mo ito ng mali, mabilis itong mawawala at wala kang makikitang resulta. Ang problema ng marami ay ang tinatawag na instant gratification. Kapag may pera, agad itong ginagastos sa mga bagay na nagbibigay ng panandali ang saya. Bagong gadget, pagkain sa mamahaling restaurant, o mga luho na hindi naman talaga kailangan. Walang masama sa pag-reward sa sarili, pero kung ito ang palaging inuuna, mauubos ang sahod bago pa man makapag-ipon. Ang mindset na dapat mong buuin ay ang pag-prioritize ng kinabukasan kaysa sa kasalukuyang luho. Ang tanong na dapat mong itanong sa sarili tuwing sahod ay hindi, ano ang bibilhin ko ngayon? Kundi, paano ko mapapalago ang perang ito para sa bukas? Isa sa pinakamabisang paraan para magkaroon ng disiplina ay ang paggamit ng simpleng formula tulad ng 50-30-20 rule. 50% ng sahod ay para sa mga pangangailangan, renta, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe. 30% ay para sa mga kagustuhan, mga bagay na hindi naman kailangan pero nagbibigay ng kasiyahan. 20% ay para sa ipon at investments. Kung susundin mo ito ng tuloy-tuloy, makikita mo na kahit maliit ang sahod, may naitatabi ka pa rin. Ang sikreto ay consistency. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang naiipon mo kada buwan. Ang mahalaga ay ang habit ng pag-iipon. Kapag nasanay ka na, magiging automatic na sa iyo ang paglalaan ng pera para sa kinabukasan. Ngunit hindi lang basta paglalaan ng porsyento ang kailangan. Kailangan mo ring kilalanin ang pagkakaiba ng good debt at bad debt. Ang bad debt ay yung mga utang na ginagamit para sa luho. Credit card bill dahil sa shopping. Personal loan para sa bakasyon o utang para sa mga bagay na mabilis mawalan ng halaga. Ang good debt naman ay yung ginagamit para sa investments, halimbawa, loan para sa negosyo or housing loan para sa property na tataas ang value sa paglipas ng panahon. Kung empleyado ka, iwasan mo ang bad debt dahil ito ang pinakamabilis na sumira sa sweldo. Kapag ang malaking bahagi ng sahod mo ay napupunta lang sa pagbabayad ng interes, mahihirapan kang makaipon. Ang mindset na dapat mong buuin ay simple. Kung uutang ka, siguraduhin mong may balik na mas malaki kaysa sa binabayaran mo. Ang disiplina sa sahod ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa ugali. Kung ang ugali mo ay palaging inuuna ang kasiyahan kaysa sa seguridad, mahihirapan kang yumaman.
Pero kung matututo kang kontrolin ang sarili, makakabuo ka ng habit na magdadala sa iyo sa financial freedom. Isipin mo ang sahod bilang isang test. Tuwing natatanggap mo ito, sinusubok ka kung kaya mong magdesisyon para sa kinabukasan. Ang mga desisyon mo ngayon ang magtatakda kung magiging maginhawa o mahirap ang buhay mo bukas. Maraming empleyado ang nagsasabi na maliit lang ang sahod nila kaya hindi sila makapag-ipon. Pero ang totoo, hindi laki ng sahod ang problema kundi ang paraan ng paggamit nito. May mga taong malaki ang sahod pero laging kapos dahil walang disiplina. May mga taong maliit ang sahod pero nakakapag-ipon dahil marunong mag-budget. Ang yaman ay hindi nakabase sa laki ng kinikita kundi sa laki ng naitatabi at napapalago. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong baguhin ang pananaw mo sa sahod. Hindi ito simpleng bayad sa oras na ginugol mo sa trabaho. Ito ang puhunan para sa kinabukasan. Kapag natanggap mo ang sahod, gawin mong automatic ang paglalaan para sa iipon. Huwag mong hintayin na may matira bago mag-ipon dahil kadalasan wala talagang natitira. Ang tamang paraan ay pay yourself first. Ibig sabihin, bago ka magbayad ng bills o gumastos, ilaan mo muna ang porsyento para sa ipon at investments. Kapag ginawa mo ito, masasanay ka na ang ipon ay hindi optional kundi obligasyon. Ang mindset na ito ang magbibigay sa iyo ng financial stability kahit empleyado ka lang. Isa pang mahalagang aspeto ng disiplina ay ang pag-iwas sa lifestyle inflation. Kapag tumaas ang sahod, natural na gusto mong taasan din ang gastos. Mas magandang cellphone, mas mamahaling damit, mas madalas na kainan sa labas. Pero kung palaging tataas ang gastos kasabay ng sahod, hindi ka makakaipon. Ang tamang mindset ay panatilihin ang simpleng pamumuhay kahit tumaas ang sahod. Ang dagdag na kita ay dapat ilaan sa ipon at investments, hindi sa dagdag na luho. Kung magagawa mo ito, mas mabilis kang makakapag-ipon at makakapagpalago ng yaman. Ang disiplina sa sahod ay parang pag-eehersisyo. Sa simula, mahirap at nakakapagod. Pero kapag nasanay ka na, nagiging natural na bahagi ng buhay mo. Ang unang hakbang ay palaging pinakamahirap. Ang pagtanggi sa luho, ang paglalaan ng pera para sa ipon, ang pag-iwas sa utang. Pero kapag nagawa mo ito ng paulit-ulit, magiging automatic na sa iyo. At kapag naging habit na, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili. Kusa mo nang gagawin dahil alam mong ito ang tama. Kung iisipin mo, ang sahod ay parang daloy ng tubig. Kung pababayaan mo lang, mabilis itong mawawala at matutuyo. Pero kung gagamitin mo ng tama, pwede mo itong itabi, ipunin, at gawing reservoir na magbibigay ng tubig kahit tag-init. Ang reservoir na ito ay ang ipon at investments mo. Kapag may disiplina ka, hindi ka matatakot sa mga emergency dahil may nakahanda kang pondo. Hindi ka matatakot sa future dahil alam mong may naitatabi ka para sa retirement. At hindi ka matatakot sa mga pangarap dahil alam mong may puhunan ka para tuparin ang mga ito. Ang mindset at disiplina sa sahod ay hindi natuturo sa eskwela. Kadalasan, natutunan ito sa karanasan, sa hirap ng walang ipon, sa stress ng utang, sa takot ng walang pambayad. Pero kung makikinig ka sa tamang payo at sisimulan mo ngayon, hindi mo na kailangang maranasan ang lahat ng hirap bago matuto. Ang sikreto ay magsimula agad. Tuwing natatanggap mo ang sahod, isipin mo na ito ay pagkakataon para magdesisyon ng tama. Kung gagawin mo ito ng paulit-ulit, makakabuo ka ng habit na magdadala sa iyo sa yaman kahit empleyado ka lang. Sa huli, ang sahod ay hindi hadlang sa pagyaman. Ang tunay na hadlang ay ang maling mindset at kawalan ng disiplina. Kung matututo kang kontrolin ang sarili, mag-prioritize ng ipon, umiwas sa utang, at panatilihin ang simpleng pamumuhay, makakabuo ka ng matibay na pundasyon para sa kinabukasan. Ang bawat sahod ay pagkakataon. Ang bawat desisyon ay hakbang. At ang bawat hakbang, kapag ginawa ng tama, ay magdadala sa iyo sa financial freedom na matagal mo nang pinapangarap.
Kapag natanggap mo na ang sahod, ang susunod na hamon ay kung paano mo ito hahatiin at gagamitin ng tama. Dito pumapasok ang tinatawag na practical allocation strategy. Maraming empleyado ang nagkakamali dahil wala silang malinaw na sistema. Ang ginagawa nila ay bayad muna ng bills, tapos gastos sa mga gusto, at kung may natira, saka lang iniisip ang ipon. Ang problema sa ganitong sistema ay kadalasan wala talagang natitira. Kaya ang tamang approach ay baliktarin ang proseso, ipon muna bago gastos. Ito ang tinatawag na pay yourself first. Kapag ginawa mo ito, nagiging automatic na ang paglalaan ng pera para sa kinabukasan. At hindi na ito nakadepende sa kung ano ang matitira. Isipin mo ang sahod bilang isang balde ng tubig. Kung ibubuhos mo agad sa mga butas na walang laman, mauubos ito nang hindi mo namamalayan. Pero kung maglalaan ka muna ng bahagi para sa imbakan, siguradong may matitira para sa mga darating na araw. Ang imbakan na iyon ay ang savings at investments mo. Kaya ang unang hakbang sa practical allocation ay mag-set up ng automatic savings. Kapag dumating ang sahod, dapat may nakaprograma na auto-transfer papunta sa iyong savings account or investment fund. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang isipin pa kung mag-iipon ka o hindi. Ang sistema na mismo ang gumagawa para sa iyo. Ang resulta, kahit hindi mo namamalayan, unti-unti kang nakakapag-ipon. Kasunod nito ay ang pagbuo ng emergency fund. Maraming Pilipino ang nahihirapan kapag may biglaang gastos, ospital, aksidente, o pagkawala ng trabaho dahil wala silang nakahandang pondo. Ang emergency fund ay parang safety net. Ang ideal ay magkaroon ng ipon na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong gastusin. Halimbawa, kung ang buwan ng gastos mo ay 20,000, dapat may nakatabi kang hindi bababa sa 60,000 hanggang 100 at 20,000. Kapag may emergency fund ka, hindi ka na kailangang mangutang o magpanik kapag may biglaang pangyayari. Ang sahod mo ay hindi mauubos sa pagbabayad ng utang at mas magiging stable ang iyong financial life. Bukod sa emergency fund, kailangan mo ring magkaroon ng malinaw na budgeting system. Isa sa mga epektibong paraan ay ang envelope system. Sa tradisyonal na paraan, literal na nilalagay ang pera sa iba't ibang sobre. Isang sobre para sa renta, isa para sa pagkain, isa para sa pamasahe, isa para sa ipon. Sa modernong panahon, pwede mo itong gawin gamit ang digital apps na nag-a-allocate ng sahod mo sa iba't ibang kategorya. Ang mahalaga ay may malinaw na paghahati. Kapag may sistema ka, hindi ka malilito kung saan napupunta ang pera. Hindi mo na rin masasabi na hindi ko alam kung saan napunta ang sahod ko. Ang bawat piso ay may direksyon at ikaw ang nagtatakda ng direksyon na iyon. Ngayon, hindi lang basta paghahati ang kailangan. Kailangan mo ring maglaan ng pondo para sa growth. Ang ibig sabihin ng growth ay mga bagay na magpapalago sa iyong kita at kakayahan. Halimbawa, maglaan ka ng budget para sa skill upgrades, seminars, online courses, o training na makakatulong sa iyong career. Kapag nadagdagan ang skills mo, mas tataas ang value mo bilang empleyado at mas malaki ang posibilidad na tumaas ang sahod o magkaroon ng mas magandang oportunidad. Bukod dito, pwede ka ring maglaan ng pondo para sa side hustles. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang umasa lang sa sahod. Kailangan mong maghanap ng paraan para magkaroon ng dagdag na kita. Pwede itong online selling, freelancing, o maliit na negosyo. Ang sahod mo ay pwedeng maging puhunan para sa mga side hustles na ito. Kapag lumago ang side hustle, mas madali kang makakapag-ipon at makakapag-invest. Isa pang mahalagang bahagi ng practical allocation ay ang pag-aaral ng financial literacy. Maraming tao ang natatakot sa investments dahil hindi nila naiintindihan. Pero kung maglalaan ka ng oras at budget para matuto, mawawala ang takot na iyon. Magbasa ng libro, manood ng seminars,
o sumali sa mga online courses tungkol sa pera. Kapag naiintindihan mo kung paano gumagana ang investments, mas magiging confident ka na maglagay ng pera sa mutual funds, stocks, o iba pang financial instruments. Ang sahod mo ay hindi lang basta nauubos. Nagiging puhunan ito para sa mas malaking kinabukasan. Ang practical allocation strategy ay hindi tungkol sa pagiging kuripot, kundi tungkol sa pagiging matalino. Hindi mo kailangang alisin ang lahat ng luho. Ang kailangan lang ay balanse. Maglaan ng porsyento para sa mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan, pero siguraduhin na mas malaki ang porsyento para sa ipon at investments. Kung gagawin mo ito, hindi ka mawawalan ng saya sa kasalukuyan. Pero hindi mo rin isasakripisyo ang kinabukasan. Ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita sa kung gaano karami ang pera mo ngayon, kundi sa kung gaano ka handa para sa bukas. Isipin mo ang sahod bilang isang mapa. Kung wala kang malinaw na plano, maliligaw ka at mauubos ang pera ng walang direksyon. Pero kung may strategy ka, alam mo kung saan pupunta ang bawat piso. Ang sahod ay hindi na basta dumadaan lang sa kamay mo. Nagiging kasangkapan ito para sa mas malaking layunin. Ang practical allocation strategy ang magbibigay sa iyo ng control. Hindi na pera ang kumokontrol sa iyo. Ikaw na ang kumokontrol sa pera. Sa huli, ang practical allocation ay tungkol sa pagbuo ng sistema na gumagana para sa iyo. Kapag may sistema ka, hindi mo na kailangang mag-isip pa tuwing sahod. Automatic na ang ipon, malinaw ang budget, may pondo para sa growth, at may direksyon ang bawat piso. Ang resulta, mas stable ang buhay mo, mas handa ka sa emergencies, mas mabilis kang makakapag-ipon, at mas malapit ka sa financial freedom. Ang sahod ay hindi na simpleng bayad sa trabaho mo. Nagiging puhunan ito para sa mas magandang kinabukasan. At kapag natutunan mong gamitin ang sahod ng tama, kahit empleyado ka lang, kaya mong yumaman. Kapag naituro na ang tamang mindset at natutunan mo na rin ang practical allocation strategy, ang huling hakbang ay ang pagbuo ng mga long-term wealth-building habits. Dito na lumalabas ang tunay na sikreto kung paano yumaman kahit empleyado ka lang. Ang sahod ay dumadaan lang buwan-buwan, pero ang mga ugali at sistema na binubuo mo ay pwedeng magbigay ng pangmatagalang yaman. Ang tanong ngayon ay, paano mo gagawing tuloy-tuloy at lumalago ang perang natatanggap mo? Isa sa pinakamahalagang habit ay ang consistent investing. Maraming tao ang nag-iipon pero hindi nag-i-invest. Ang problema sa simpleng ipon ay natutulog lang ang pera at dahil sa inflation, unti-unti itong nababawasan ng halaga. Ang tamang paraan ay ilagay ang pera sa mga investment vehicles na pwedeng magpalago nito. Halimbawa, mutual funds, stocks, o variable universal life insurance. Ang sikreto sa investing ay hindi timing kundi consistency. Kung maglalagay ka ng maliit na halaga buwan-buwan, kahit hindi malaki, sa paglipas ng panahon lalaki ito dahil sa compound interest. Ang compound interest ay parang magic ng pera. Ang kinita mo ay kumikita pa ng panibago. Kapag ginawa mo ito ng tuloy-tuloy, makikita mo na ang maliit na halaga ay pwedeng maging malaking yaman. Bukod sa investing, kailangan mo ring protektahan ang yaman na binubuo mo. Dito pumapasok ang insurance at healthcare coverage. Maraming Pilipino ang natatakot sa insurance dahil iniisip nila na dagdag gastos lang ito. Pero ang totoo, insurance ay protection. Kapag may nangyaring hindi inaasahan, aksidente, sakit, o pagkamatay, hindi mauubos ang ipon mo dahil may nakahandang proteksyon. Ang insurance ay parang payong. Hindi mo ito kailangan kapag maaraw, pero kapag umulan, ito ang magliligtas sa iyo. Kung wala kang insurance, pwedeng maubos ang lahat ng ipon mo sa isang emergency. Kaya kung gusto mong yumaman, siguraduhin mong may proteksyon ang yaman mo. Isa pang habit na kailangan mong buuin ay ang lifestyle alignment. Ang ibig sabihin nito ay ang pamumuhay na akma sa iyong financial goals. Kung ang layunin mo ay yumaman, hindi pwedeng magastos ang lifestyle mo. Hindi mo kailangang alisin ang lahat ng kasiyahan.
pero kailangan mong piliin ang simpleng pamumuhay. Halimbawa, imbes na bumili ng mamahaling gadget kada taon, pwede mong gamitin ang luma hanggat gumagana pa. Imbes na kumain sa mamahaling restaurant kada linggo, pwede mong gawing special occasion lang. Ang simpleng pamumuhay ay hindi kawalan. Ito ay paraan para mas marami kang maipon at ma-invest. Kapag nakasanayan mo ito, hindi mo mararamdaman na nagsasakripisyo ka. Magiging natural na sa iyo ang pag-prioritize ng ipon kaysa sa luho. Kasama rin sa lifestyle alignment ang regular financial review. Tuwing natatanggap mo ang sahod, maglaan ng oras para tingnan kung nasaan ka na sa iyong financial goals. Tingnan kung tama ang allocation mo, kung lumalaki ang ipon mo, kung gumagana ang investments mo. Kung may mali, ayusin agad. Ang financial review ay parang check-up. Kapag ginagawa mo ito ng regular, makikita mo kung healthy ang finances mo. At kung may problema, maaagapan mo bago lumala. Ang habit na ito ay magbibigay sa iyo ng control at kumpiyansa sa iyong financial journey. Ang long-term wealth building ay hindi tungkol sa mabilisang yaman. Hindi ito lottery, hindi ito instant success. Ito ay tungkol sa mga maliliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Ang sahod ay dumadaan lang, pero ang habits na binubuo mo ay nananatili. Kapag consistent ka sa investing, protektado ka ng insurance, simple ang lifestyle mo, at regular kang nagre-review ng finances, siguradong lalaki ang yaman mo kahit empleyado ka lang. Ang sikreto ay hindi laki ng sahod kundi laki ng disiplina at consistency. Isipin mo ang long-term wealth building habits bilang pagtatanim ng puno. Sa simula, maliit lang ang binhi. Kailangan mong alagaan, diligan at protektahan. Hindi mo agad makikita ang bunga. Pero sa paglipas ng panahon, lalaki ang puno, lalakas ang ugat, at magbibigay ng masaganang bunga. Ang sahod mo ay parang tubig na ginagamit mo para diligan ang binhi. Kung gagamitin mo ito ng tama, lalaki ang puno ng yaman. At kapag dumating ang panahon, hindi mo na kailangang mag-alala dahil may bunga na para sa iyo at sa pamilya mo. Sa huli, ang tunay na yaman ay hindi lang pera. Ito ay seguridad, kalayaan at kapayapaan ng isip. Kapag may consistent investing ka, protektado ng insurance, simple ang lifestyle, at regular ang financial review, hindi ka lang nagtatabi ng pera. Nagtatabi ka ng kapayapaan. Hindi ka na matatakot sa emergencies, hindi ka na mag-aalala sa future, at hindi ka na magpapanik tuwing may problema. Ang sahod mo ay hindi na simpleng bayad sa trabaho mo. Ito ay kasangkapan para sa mas magandang buhay. At kapag natutunan mong buuin ang long-term wealth building habits, kahit empleyado ka lang, kaya mong yumaman. Ang sikreto ay hindi sa laki ng sahod, kundi sa laki ng disiplina, consistency, at tamang habits na binubuo mo. Ngayon na alam mo na ang tamang mindset, practical na sistema, at pangmatagalang habits sa paghawak ng sahod, nasa kamay mo na ang susi sa pagyaman kahit empleyado ka lang. Hindi mo kailangang maghintay ng malaking break o mataas na posisyon. Ang kailangan mo ay disiplina, consistency, at malinaw na direksyon. Sa bawat sweldo, may pagkakataon kang magdesisyon para sa kinabukasan. Gamitin mo ito ng matalino. Tandaan, ang tunay na yaman ay hindi sa laki ng kita kundi sa galing ng paghawak. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat. Kung gusto mo naman malaman, ang algorithm ng Pagyaman 2026, Step-by-Step Wealth Guide para sa tunay na tagumpay. Pindutin ang next video na lalabas sa inyong screen. Let's go! Panoorin mo na.